Sa isang maliit na isla na napapalibutan ng bughaw at malinaw na dagat, nakatira ang dalaga na si Shimchong. Sa isang maliit na kubo ay kasama niya ang kanyang lola Clara. Sa umaga ay tanaw nila ang napakagandang tanawin ng dagat at dalampasigan. Si Shimchong ay isang dalagang may simple ngunit kahanga-hangang kagandahan. Ang kanyang kutis ay morena dahil sa madalas na pagbibilad sa araw. Ngunit ang kulay niya na yon ay lalong nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Ang kanyang mahahabang pilikmata ay bumagay sa kanyang malalaking mata na laging puno ng sigla. Manipis ang labi niya at ang ilong niya ay may katamtamang tangos. Itim ang buhok niya na bahagyang may alon-alon na umaabot sa kanyang bewang. Isang umaga, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, ay abala si Shimchong sa paghango ng mga tuyo sa harapan ng kanilang kubo. Hindi nagtagal ay lumapit si Lola Clara upang tulungan siya. "Lola Clara, ako na po ang bahalang maghango ng mga tuyo. Magpahinga na po muna kayo. Hindi po ba kagabi inatake na naman kayo ng hika nyo?" Hay nako, Shimchong. Alam mo naman na mas lalo akong manghihina kapag wala akong ginagawa. Saka na po kayo tumulong sa akin kapag nakapagpahinga na kayo ng maayos. Sige na po, wag na pong matigas ang ulo nyo. Oo na, sige na. Maghahanda lang ako ng almusal para pagkatapos mo dyan, kakain na tayo. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Shimchong sa kanyang lola Clara bago ito bumalik sa loob ng kanilang kubo. Masasabi ni Shimchong na masaya siya sa buhay niya sa isla, ngunit sa kabila ng kasiyahan na yon ay may lungkot na nakatago sa kanyang puso. Wala na siyang mga magulang. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang ama sa gitna ng bagyo habang nangingisda. Ang kanyang ina naman ay nagkasakit ng malubha sa loob ng ilang taon hanggang sa tuluyan na rin siyang iniwan nito. Si Lola Clara ang nag-alaga sa kanya mula noon. Ang matandang babae ang nagsilbing ina at ama niya. Pero hindi hinayaan ni Shimchong na lamunin siya ng lungkot. Sa halip, pinili niyang maging masaya dahil alam niyang yun ang gugustuhin ng kanyang mga magulang para sa kanya. Matapos ang paghango ng mga tuyo ay pumasok na si Shimchong sa kanilang kubo kung saan agad silang kumain ng almusal ni Lola Clara. "Lola, alam mo ba, minsan iniisip ko, ano kaya ang pakiramdam ng tumira sa malalaking syudad? Yung maraming tao, maraming gusali, at maraming sasakyan." Huwag mo nang pangarapin na manirahan sa syudad, Shimchong. Magulo ron. Hindi gaya dito sa isla na tahimik. Minsan na ako nanirahan sa syudad at hindi naging maganda ang karanasan ko ron, kaya bumalik din ako dito sa isla. Pero minsan parang gusto ko rin pong maranasan yun eh. Hindi naman po porket hindi maganda ang nangyari sa inyo sa syudad, ganun din na mangyayari sa akin. Ang galing mo talagang mga tuwiran. Pero hayaan mo. Kung nakatadhana na makapunta ka sa syudad, mangyayari yan. Napangiti si Shimchong at tumango. Ipinagpatuloy niya ang pagkain ng simpleng almusal habang patuloy na tumatakbo sa kanyang imahinasyon ang itsura ng syudad na tanging sa telebisyon at mga magazine niya lamang nakikita. Matapos mag-almusal ay agad na kinuha ni Shimchong ang bilao ng mga tuyo na inihanda niya para ilako. Lumapit siya sa kanyang Lola Clara na nagliligpit ng kanilang pinagkainan. "Lola, aalis na po ako. Ibebenta ko na po ang mga tuyo." Mag-iingat ka ha. Baka naman ibenta mo na naman ng palugi ang mga tuyo natin ha. "Hindi na po. Sige po, sana maubos agad ang mga to para makauwi agad ako." Pinatong ni Shimchong ang bilao sa kanyang ulo at nagsimulang maglakad palabas ng kanilang bakuran. Habang naglalakad sa makitid na daan ng isla, sumigaw siya upang tawagin ang atensyon ng mga tao. "Tuyo! Tuyo kayo dyan! Masarap to at bagong-bago!" Habang patuloy sa paglalako si Shimchong, ay bigla siyang nakarinig ng malakas na tili mula sa likuran. "Tabi! Tabi sabi!"
Napalingon si Shimchong at nakita niyang mabilis na paparating si Betty na sakay ng bisikleta. Hindi siya kaagad nakagalaw dahil sa gulat at bago pa siya makaiwas ay sumalpok na sa kanya ang bisikleta. Bumagsak si Shimchong sa lupa kasabay ng pagbagsak ng kanyang bilao. Kumalat sa maalikabok na daan ang kanyang mga tuyo. Agad niyang tinukod ang mga kamay sa lupa at isa-isang pinulot ang mga nalaglag na tuyo. Naku naman, sayang tong mga tuyo ko. Sa halip na mag-alala, bumaba si Betty mula sa bisikleta at tiningnan si Shimchong habang nakataas ang isang kilay. Bakit kasi paharang-harang ka sa daan, Shimchong? Ay naku, baka nagasgasan pa ang bike ko eh. Bago pa naman to. Wala ka bang balak mag-sorry? Yung bisikleta mong inaalala mo, imbis na ako na nabangga mo. Ang OA mo naman. Kung makapagsalita ka, parang kotse ang bumangga sa'yo. Saka bakit ako magsasorry? Hindi ko naman sinadya, di ba? Ikaw kasi paharang-harang ka sa daan. Huminga ng malalim si Shimchong. Sanay na siya sa ugali ni Betty. Bata pa lang sila, ganun na ito sa kanya. Mula pa noong elementarya hanggang high school, hindi na maganda ang trato nito sa kanya. Lahat kasi ng academic rankings, laging si Shimchong ang una at si Betty ang pangalawa. Alam niyang doon nagsimula ang pagkainis nito sa kanya. Magandang babae din naman si Betty. Makinis at maputi ang balat nito. Pero hindi yun natural dahil bunga yun ng iba't ibang pampaputing iniinom nito. Ipinagmamalaki niya pa sa lahat na sa islang yon ay siya lang ang may pinakamagandang kutis. Nasa gilid ako ng daan, hindi ako nasa gitna. Pero kung ayaw mo mag-sorry, edi sige. Pero pwede mo ba akong tulungan dito? Pakilagay na lang sa bilao yung mga tuyo. Biglang tumayo si Betty at nagkunwaring nasusuka. Yuck! No way! Ayoko humawak ng malalansang bagay, lalo na ng mga tuyo na ikaw ang gumawa. Baka bumaho pa ang kamay ko! Napapikit ng mariin si Shimchong. Pilit pinakakalma ang sarili. Mas pinili niyang wag nang patulan si Betty at nagpatuloy na lang sa pagpulot ng kanyang mga paninda. Ay, kahit kailan talaga, napakamaldita talaga ng Betty na to. May sinasabi ka ba? Wala. Patuloy na pinupulot ni Shimchong ang mga nalaglag na tuyo sa lupa. Pinagpag niya ang mga yon bago maingat na inilagay muli sa kanyang bilao. Bagamat inis pa rin, ay hindi na lang niya pinansin ang nagmamasid na si Betty. Alam mo, Shimchong, ngayon ko lang na-realize na mabait talaga si Lord sa akin eh. Buti na lang talaga at mayaman kami. Hindi ko kailangan maglako ng tuyo tulad mo. Napahinto saglit si Shimchong sa pagpulot at napatingin kay Betty. Walang bahid ng awa o pagsisisi sa mukha nito. Hindi mo ba naisip, Shimchong, na baka hindi ka love ng Diyos? Tingnan mo oh, nagbibilad ka sa araw at sigaw ng tuyo kayo dyan! Ay, ako kasi, hindi ko na kailangan magtrabaho kasi malakas ang negosyo ng family ko sa bayan. Kaya naman hindi ko maintindihan kung paano ka nakukontento sa buhay mo. Nakakapagod kaya yung ginagawa mo sa araw-araw? Well, pero siguro wala ka namang choice, ano? Hindi porket ganito ang buhay ko, hindi na ako mahal ng Diyos. Ano bang klaseng pag-iisip at paniniwala ang meron ka, Betty? Nang malagay na ni Shimchong ang lahat ng tuyo sa bilao, ay tumayo na siya at ipinatong yon sa ibabaw ng kanyang ulo. Diretso niyang tiningnan si Betty. Kung wala ka namang magandang sasabihin, Betty, mabuti pa, umalis ka na lang. Napangiwi si Betty bago tuluyang umalis. Bumuntong hininga na lang si Shimchong at naisip niyang umuwi na dahil hindi na niya kayang ibenta ang mga tuyo na nalaglag sa lupa. Sa loob naman ng isang mataas na gusali na nasa gitna ng syudad ay nakaupo si Junje sa loob ng conference room. Nakatingin siya sa malaking screen sa harapan kung saan nakadisplay ang graphs at figures ng kanilang pinakabagong financial report. Siya ang CEO ng Aurum Enterprises, isang multinational luxury real estate company na nagtatayo ng mga mamahaling resort at high-end property sa buong mundo.
Suot ang mamahaling navy blue suit, nakakunot ang noo ni Junje habang pinakikinggan ang presentation ng kanyang marketing director. Ang presensya niya sa loob ng silid ay malakas at nangingibabaw. May kakaibang tindig at karisma ang kanyang matangkad na pangangatawan, matangos na ilong at malalim na mga mata. Sir, based on our latest projections, the new luxury resort in Bali is expected to increase our revenue by at least 20% within the first year of operations. That's good, but I want the projections for the next 5 years. I don't invest in short-term gains. Agad namang sumagot ang director at nangako ng mas detalyadong report sa susunod na meeting. Ilang minuto pa ang lumipas bago natapos ang pagpupulong. Habang lumalabas ng conference room, kinuha ni Junje ang cellphone niya at napansin ng isang unread message mula kay Erica, ang kanyang fiancé. Huminto sandali si Junje upang basahin ang mensahe ni Erica. Pakiramdam niya ay gumunaw ang mundo nang mabasa niya ang mensahe. Nakalagay doon na ayaw nang ituloy ni Erica ang kasal nila na gaganapin na sana sa susunod na buwan. Anito ay hindi pa pala ito handa dahil marami pa itong gustong gawin sa buhay. Sa huling bahagi ng mensahe ni Erica ay sinabi nito na nais na nitong makipaghiwalay kay Junje. Sandaling natulala si Junje dahil hindi siya makapaniwala sa nabasa niya. Mabilis niyang tinawagan si Erica ngunit hindi na niya ito makontak. Dahan-dahang bumigat ang kanyang paghinga. Mabilis na lumabas ng gusali si Junje at nilagpasan ng mga empleyadong bumati sa kanya. Sumakay siya sa kanyang black luxury sports car at doon na natili ng ilang minuto. Hawak pa rin niya ang kanyang cellphone habang paulit-ulit na binabasa ang huling mensahe ni Erica. Isang linggo na ang lumipas mula nung matanggap ni Junje ang mensahe ni Erica. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito makontak. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ni Erica. Ayon sa nanay ni Erica ay hindi rin ito alam kung saan nagpunta si Erica pero may hinala ito na lumabas ng bansa dahil wala ron ang passport nito. Sa huli ay humingi ng tawad kay Junje ang nanay ni Erica. Napakuyom si Junje ng kamao. Parang biglang gumuho ang mundo niya. Hindi niya matanggap na sa chat nakipaghiwalay sa kanya si Erica. Mula nung magkakilala sila ni Erica 3 taon nang nakalilipas, inakala niyang ito na ang babaeng makakasama niya habang buhay. Nagkita sila sa isang charity event sa isang 5-star hotel. Doon pa lang ay nabighaning na siya sa maamong mukha ni Erica. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng kulay ang malamig at walang buhay niyang mundo simula nung maging magkasintahan sila. Ngunit nang makipaghiwalay ito sa kanya, ay parang bigla siyang nawalan ng ganang mabuhay pa. Dahil sa pangyayaring yon, ay palaging nagpapakalunod sa alak si Junje. Isang gabi, nagtungo siya sa kanyang private dock kung saan naroon ang kanyang mga yate. Kahit malakas ang alon ng gabing yon, ay sumakay pa rin si Junje sa isa sa mga yate niya at dinala niya ang kanyang yate sa gitna ng dagat. Sa ilalim ng madilim na langit ay hawak ni Junje ang isang bote ng mamahaling alak habang nakaupo sa gilid ng yate. Sunod-sunod niya yung nilagok hanggang sa makaramdam siya ng pagkalasing. Erica, bakit mo to ginawa sa akin? Bakit parang napakadali lang sa'yong itapon ng 3 taon ng pinagsamahan natin? Ha? I love you, Erica! I love you so much! Nagulat si Junje nang biglang hinampas ng malakas na alon ng yate. Napatayo siya sa gilid at isang malakas na hampas ng alon ang muling tumama sa yate na naging dahilan para mawalan siya ng balanse at mahulog sa dagat. Yumakap kay Junje ang malamig na tubig ng dagat habang bumubulusok siya pailalim. Mabilis siyang lumangoy pa ibabaw, ngunit bago pa niya marating ang ibabaw ng tubig, ay tumama ng malakas ang ulo niya sa isang bahagi ng yate na naging dahilan para unti-unting magdilim ang paningin niya hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay. Samantala, sa isla kung saan nakatira si Shimchong, maaliwalas ang langit mula sa kanilang kubo.
Banayad ang ihip ng hangin at dinig niya ang kalakasan ng alon na humahalik sa buhanginan. Bilog ang buwan, kaya isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Lumapit siya kay Lola Clara na kasalukuyang nakaupo sa maliit niyang papag habang nagtitiklop ng mga damit. Lola, bilog po ang buwan. Lalabas po muna ako, baka marami tayong mahuling alimasag. Sige apo, pero wag kang lalayo masyado ha. Baka matagpuan mo ang sarili mo sa kabilang isla. Ang OA niyo naman po, Lola. Kabilang isla talaga? Diyan lang po ako sa malapit. Biro lang apo. Maganda yung naisip mo. Baka sakali marami kang mahuli na alimasag. Masarap yun sa ginataan. May natira pa tayong kalabasa at sitaw sa pagkakaalam ko. Tama po, Lola. Masarap nga yun sa gata. Ako na rin po magluluto bukas. Mabilis na kinuha ni Shimchong ang kanyang lumang flashlight, isang maliit na sibat at isang timba na paglalagyan ng kanyang huli. Matapos niya magpaalam kay Lola Clara ay lumabas na siya ng kubo. Sa kanyang paglalakad sa buhanginan ay ramdam niya ang lamig ng tubig na dumadampi sa kanyang paa. Maingat niyang inilawan ang mababaw na bahagi ng dagat upang maghanap ng alimasag. Ilang sandali pa, nakita niya ang isang alimasag na gumagapang palayo sa kanya. Mabilis niyang tinuhog yon gamit ang sibat at maingat na inilagay sa kanyang timba. Nagpatuloy si Shimchong sa panghuhuli. At hindi nagtagal ay labis siyang natuwa dahil parami ng parami ang nahuhuli niyang mga alimasag. Matapos ang isang oras, halos kalahati na ng timbang na puno. Napangiti si Shimchong. Sigurado ako na matutuwa si Lola. Pero mas matutuwa siya kung mapupuno ko ang timbang to. Nagpatuloy sa paglalakad si Shimchong hanggang sa hindi niya namalayan na napalayo na siya. Napahinto siya nang mapagtanto niya na nasa mabatong bahagi na siya ng baybayin kung saan mas malalaki ang alon at mas malalim ang tubig. Babalik na sana si Shimchong pero nang matamaan ng ilaw ng flashlight ang batuhan ay nanlaki ang mga mata niya dahil mas maraming alimasag ang meron doon. Ang dami pala rito! Maingat na naglakad si Shimchong papunta sa batuhan. Pero nang ilawan niya ang mas malayong bahagi ng batuhan, ay may napansin siyang tila isang tao na nakahiga sa batuhan. Dahil nais niyang makasiguro kung tao nga yun, ay nilapitan niya yon. Napaatras si Shimchong na makumpirma niya na isang tao nga yun. Isang lalaki na may sugat sa noo. Diyos ko, patay ba yun? Marahang lumapit si Shimchong sa lalaki. Naisip niya na baka lasing lang yon at nawalan ng malay. Sana hindi ka patay. Please, sana hindi ka patay. Lumuhod si Shimchong sa tabi ng lalaki. Nang makita niyang humihinga pa yon, ay agad siyang sumigaw para humingi ng tulong. Ngunit ang sigaw niya ay nilamon lang ng malakas na paghampas ng alon sa dalampasigan. Napagtanto niya rin na malayo ang bahaging yon sa kabahayan. Muling napatingin si Shimchong sa lalaking nakahiga. Maputi ito, matangos ang ilong, at kahit may sugat sa noo ay kita pa rin ang gwapo nitong mukha. Gwapo ka ah, saka parang maganda ang katawan mo. Ilan kaya ang abs mo? Ay, teka, ano ba itong sinasabi ko? Shimchong, kumalma ka. Kailangan mong tulungan ng lalaking yan. Tumayo si Shimchong at huminga ng malalim bago niya hinawakan sa magkabilang kilikili ang walang malay na lalaki. Inumpisahan niya yung hilahin paalis sa batuhan. Hindi nagtagal ay napagod siya dahil sa bigat ng lalaki. Sandali niya itong binitawan upang makapagpahinga siya kahit sandali. Inayos niya ang sarili at muling hinila ang lalaki gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay natabig ng paa ng lalaki ang timba kung saan nakalagay ang mga alimasag. Mabilis na nagpulasan palayo ang mga yon kaya muli niyang nabitawan ng lalaki. Hoy! Mga alimasag! Bumalik kayo!
Sigaw ni Shimchong na para bang naiintindihan siya ng mga alimasag. Nagdalawang isip tuloy siya kung uunahin niya ang mga tumatakas na alimasag o ang pagtulong sa lalaki. Sa huli, mas pinili niyang tulungan ng lalaki. Mangiyak-ngiyak na tinuloy ni Shimchong ang paghila sa lalaki. Hindi niya matanggap na nawalang parang bula ang lahat ng mga alimasag na nahuli niya kanina. Nang tuluyan na niyang nailayo ang lalaki sa batuhan at nasa buhangin na ito kung saan mas komportable, ay saka siya nagdesisyon na iwanan ito upang humingi ng tulong. Nagmamadaling nagtungo si Shimchong sa bahay ng kanilang kapitan. Agad niyang ipinaalam dito ang lalaking walang malay na nakita niya sa dalampasigan. Humingi ng tulong si kapitan sa dalawa pang lalaki at saka sila bumalik sa lalaki. Dinala ni na kapitan ang lalaki sa klinik upang doon gamutin ang sugat nito. Nang masiguro ni Shimchong na maayos na ang lagay ng lalaki, ay nagdesisyon na siyang umuwi sa kubo nila. Nang makarating si Shimchong sa kubo, ay nakita niyang mahimbing na natutulog si Lola Clara sa papag. Pinagpag niya ang buhangin sa kanyang mga paa bago dahan-dahang humiga sa tabi nito. Ngunit pahiga pa lamang sana siya nang biglang nagising si Lola Clara. Ay, kabayong mahapagin! Nako, ikaw pala yan! Aba, anong oras na? Ang tagal mo namang nanghuli! Pasensya na po, Lola. Nako, sigurado ako na marami kang nahuling alimasag. Tama ba ako, ha? Kasi ang tagal mo eh. Marami po. Talaga? Gaano karami? Napuno mo ba yung timba? Marami po akong dapat ikwento sa inyo, Lola. Ang mga alimasag. Yung kwento ko po muna, Lola. At doon na niya sinimulang ikwento ang tungkol sa lalaking nakita niya sa dalampasigan. Matapos na magkwento si Shimchong, ay ngumiti si Lola Clara at hinaplos siya sa braso. Tama ang ginawa mo, Apo. Ipinagmamalaki kita kasi palaging pagtulong sa iba ang nandyan sa puso mo. Pero teka, nasaan ang mga alimasag? Talagang alimasag pa rin ang iniisip niyo, Lola? Wala na po ang mga alimasag. Nakatakas na at bumalik na sa dagat. Nanlaki ang mata ni Lola Clara. Ha! Wala tayong ulam bukas? Lola, matulog na tayo. At bago pa makapagsalita ulit si Lola Clara, mabilis na humiga si Shimchong at pinikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng kanyang pagod, hindi niya mapigilang maalala ang lalaking nakita niya sa dalampasigan. Naisip niya kung sino ito at paano ito napunta sa isla nila. Kinabukasan ay laman pa rin ang isip ni Shimchong ang lalaking nakita niya sa dalampasigan. Pagsapit ng hapon, habang abala siya sa paghangon ng mga nakabilad na tuyo sa labas ng kanilang bahay, ay napahinto siya nang nakita niyang paparating si Kapitan Domingo at kasama nito ang lalaking niligtas niya kagabi. Napako ang tingin niya sa lalaki, lalo na nung huminto ito at si Kapitan Domingo sa harapan niya. Dahil maliwanag na at nakita na niya ito ng malapitan, ay mas malinaw niyang nakita ang napakagwapo nitong mukha. May benda ito sa ulo at seryoso ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Kapitan, anong ginagawa niyo rito? Hindi muna sumagot si Kapitan Domingo at hinila siya nito palayo sa lalaki. Dinala ko kasi yung lalaking nakita mo sa dalampasigan sa bayan para makapag-report sa mga pulis. Mas mapapadali kasi ang paghanap sa pamilya niya kung hihingi tayo ng tulong sa mga pulis. Ha? Bakit pa po kailangan mag-report sa pulis? Bakit hindi niyo na lang po siya tanungin kung saan siya nakatira? Yun na nga ang problema, iha. Wala siyang maalala. Nanlaki ang mata ni Shimchong. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang hinala namin ay mayroon siyang anemia. Anemia? Kapitan, amnesia, hindi anemia. Ha? Yun na rin yun. Magkatunog naman eh. Napabuntong hininga na lamang si Shimchong at palihim na napatingin muli sa lalaki. Mas lalo tuloy siyang naawa dahil hindi niya alam kung gaano kahirap para rito na hindi ito makauwi sa pamilya nito dahil wala itong maalala. Kapitan,
Ano na po ang plano niyo sa kanya? Habang wala pang balita ang mga pulis kung sino ang pamilya niya, dito muna siya sa isla natin. At may ipapakiusap sana ako sa iyo, Shimchong. Ano po yun? Pansamantala ay dito muna titira si Junje sa inyo. Sino si Junje? Siya, yung lalaking nakita mo sa dalampasigan kagabi. Itinuro ni Kapitan Domingo ang lalaki. Lalong lumalim ang pagkakunot ng noo ni Shimchong. Paano niyo po nalamang Junje ang pangalan niya? May tattoo siya sa braso, nakasulat doon ang pangalang Junje. Baka yun ang pangalan niya. Junje! Halika rito! Lumapit ang lalaki. Nagtagpo ang mata nito at ni Shimchong. Hindi malaman ng dalaga kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatingin si Junje sa kanya. Agad siyang nag-iwas ng tingin sa lalaki at ibinaling ang atensyon kay Kapitan Domingo. Junje, siya si Shimchong. Siya ang nakakita sa iyo kagabi sa dalampasigan. Dito ka muna titira sa kanila habang inaalam pa ng mga pulis kung saan ka talaga nakatira, ha? Pero, Kapitan… Masyadong maraming tao sa bahay namin at hindi siya makakapagpahinga ng maayos doon, Shimchong. Kailangan niya ng tahimik na lugar para bumalik agad ang alaala niya. Alam ko mapagkakatiwalaan kita, lalong-lalo na si Lola Clara. Pero paano po siya? Paano po ang mga gamit niya? Ang mga kailangan niya sa araw-araw? Ay, ako nang bahala ron. Bibigyan ko siya ng damit at tutulungan ko rin kayo kahit papano sa gastusin. Wala nang nagawa si Shimchong nang biglang nagpaalam si Kapitan Domingo at iniwan sa kanya si Junje. Napakamot siya sa batok habang nakatingin sa lalaki. Tahimik lang si Junje, pero mukhang nag-aantay ito ng sasabihin niya. Tara sa loob. Ipapakilala kita sa lola ko. Nauna nang maglakad si Shimchong habang nakasunod si Junje sa kanya. Hindi sigurado si Shimchong kung matutuwa ba siya o ano sa responsibilidad na sapilitang ibinigay sa kanila ni Kapitan Domingo. Pagpasok ni Shimchong sa loob ng kubo ay nakita niya si Lola Clara na abala sa pagluluto. Napatingin ang matanda sa kanila at agad na naningkit ang mga mata nito nang makita si Junje sa tabi ni Shimchong. Maya-maya ay napangiti ito at lumapit sa kanila. Aba, sino yung binatang kasama mo, apo? Napakagwapo naman! Boyfriend mo ba yan? Nanlaki ang mga mata ni Shimchong at agad na umiling. Lola, hindi ko po boyfriend si Junje. Siya po yung lalaking nakita ko kagabi sa dalampasigan. Junje? Siya si Lola Clara. Sinipat ni Lola Clara si Junje mula ulo hanggang paa. Tapos ay tinapik ang balikat ng binata. Ay, ang gwapo mo naman pala. Kahit ako, kung ako makakakita sa'yo, ay ililigtas din kita. Lola, pwede ba ikalma niyo ang sarili niyo? Aba, walang kakalma kung ganito kagwapo ang nasa harapan ko. Ay, sandali. Ano palang ginagawa niya rito, ha, Shimchong? Gusto po kasi ni Kapitan Domingo na dito muna siya tumira habang wala pa siyang maalala. Walang maalala? Opo, sabi po ni Kapitan may amnesia si Junje. Siguro po dahil sa naaksidente siya bago siya napunta sa dalampasigan dito sa isla. Ay, naku, kawawa naman pala si Junje. Ay, huwag ka mag-alala. Welcome ka rito sa kubo namin ng apo ko. Masarap ako magluto. Nagpakawala ng buntong hininga si Shimchong. Alam niyang gano'n naman talaga ang lola niya. Mabait, maawain, at matulungin. Salamat po. Tatanawin ko pong malaking utang na loob itong pagtulong ninyo sa akin. Ay, naku, nagsasalita ka pala. Ay, napakaganda ng boses mo, Junje. Lola, tama na. Ang harot niyo na. Ay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sige na, ikaw na muna ang bahala kay Junje, apo, ha? Tatapusin ko lang ang pagluluto ng tinolang manok. Napailing na lang si Shimchong habang sinundan ng tingin si Lola Clara na bumalik sa harapan ng kalderong nakasalang sa kalan. Hindi niya inakala na ganun kabilis at kainit ang magiging pagtanggap ni Lola Clara kay Junje kahit wala silang alam sa kung sino ito at anong pagkatao nito. Pagsapit ng hapunan ay dumulog na sa hapagkainan sina Shimchong, Junje at Lola Clara.
Umuusok ang mainit na sabaw ng tinolang manok sa malaking mangkok na nasa gitna ng lamesa. Tahimik silang kumain at nang tikman ni Junje ang tinola ay nakita ni Shimchong na biglang nagliwanag ang mukha ng binata. Ang sarap po nito, Lola Clara. Ay, salamat, Junje. Iba pala pag makarinig ng papuri galing sa gwapong gaya mo. Mula sa gilid ng mata ni Shimchong ay sinulyapan niya si Junje. Tahimik itong kumakain at halatang nag-e-enjoy sa pagkain, ngunit may bakas ng lungkot sa mukha nito. Junje, wala ka ba talagang naaalala kahit konti? Wala po talaga eh. Kahit yung paano ako napunta rito, hindi ko rin po alam. Hindi ko maalala. Napabuntong hininga si Lola Clara. Ay, kawawa ka naman. Sana sa mga susunod na araw, maalala mo rin kung sino ka at kung saan ka nakatira. Pero sa kutis mo, tingin ko mayaman ka. Hindi na nagsalita pa si Junje at nagpatuloy na lang ito sa pagkain. Samantalang si Shimchong, bagamat hindi sumasali sa usapan, ay patuloy pa rin ang pasimpleng pagsulyap kay Junje. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero kahit anong pigil niya ay tila may kung anong puwersang humihila sa mga mata niya para palaging tingnan ng gwapong binata. Makalipas ang ilang oras, matapos ang hapunan ay nagsimula ng ayusin ni Shimchong ang tutulugan ni Junje. Naglatag siya ng banig at naglabas ng kumot at unan. Nakamasid lang si Junje sa kanya, kaya naman bahagya siyang nakaramdam ng pagkailang. Shimchong, tutulungan na kita. Huwag na. Kaya ko na to. Pero hindi nakinig si Junje. Kukunin na sana ni Shimchong ang isang unan, pero sumabay si Junje sa pagkuha noon. Hindi sinasadyang nahawakan ni Shimchong ang malambot na kamay ng binata. Mabilis na binawi ng dalaga ang kamay niya dahil pakiramdam niya ay may dumaloy na kuryente sa buong katawan niya sa sandaling nagkadikit ang mga kamay nila. Huwag ka nang kumilos. Bisita ka. Kaya ako nang bahala rito. Napakamot sa batok si Junje at tila nag-alangan kung susunod ba o hindi. Pero sa huli, pinanood na lamang nito si Shimchong. Nang matapos ay nagpaalam na si Shimchong kay Junje na matutulog na siya. Shimchong, maraming salamat ha. May kung anong kiligang dumaan sa katawan ni Shimchong nang marinig niyang binikas ni Junje ang pangalan niya. Mabilis niyang iniwas ang tingin niya rito at tumungo na siya sa kanilang papag kung saan natutulog si Lola Clara. Dahan-dahan siyang humiga sa tabi ng matanda. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang naramdaman niya kanina nang mahawakan niya ang kamay ni Junje. Kinaumagahan, matapos ang almusal, naghanda na si Shimchong sa pagtungo sa talipapa upang bumili ng lulutuin nila para sa tanghalian. Itinali niya ang kanyang mahaba at bahagyang kulot na buhok. Nagsuot siya ng sombrero upang hindi masyadong mainitan sa paglalakad patungong talipapa. Kinuha na rin niya ang kanyang pitaka at isang bayong. Paglabas niya ng kubo ay narinig niya ang boses ni Junje. Saan ka pupunta? Napalingon si Shimchong at nakita niyang nakatayo si Junje na halos isang dipa lang ang layo mula sa kanya. Sa talipapa, bibili lang ng pang-ulam natin mamayang tanghali. Sasama ako. Wala rin naman akong ginagawa para may tagadala ka kung ano man yung bibilhin mo. Wag na. Magpahinga ka na lang dito. Baka hindi pa maganda ang pakiramdam mo eh. Naku, ayos lang ako. At saka gusto ko ring maglakad-lakad eh. Sige na nga. Pero wag kang lalayo sa akin ha. Hindi ka pamilyar dito sa isla. Maliit lang to pero pwede ka pa ring maligaw. Walang problema. Hindi ako lalayo sa'yo. Magkatabi silang naglakad patungo sa talipapa. Hindi na nag-abala si Shimchong na kausapin si Junje. Pero napansin niyang panay ang lingon nito sa paligid. Pagdating sa talipapa, naramdaman agad ni Shimchong na nakatingin ang karamihan kay Junje. Hindi na siya nagtaka kung bakit ito naging sentro ng atensyon dahil bukod sa gwapo at matangkad si Junje ay bihirang magkaroon ng bagong mukha sa kanilang isla. Shimchong, parang ang daming nakatingin sa akin.
Hayaan mo na, hindi ka kasi nila kilala kaya ka nila tinitingnan. Halika na, wag mo na lang silang pansinin. Bumili na tayo ng lulutuin para mamaya. Hindi nagtagal ay natapos na sina Shimchong sa pamimili sa talipapa. Habang naglalakad pa uwi, bahagyang ibinaba ni Shimchong ang bayong upang silipin ang mga pinamili nila. Napahinto siya sa paglalakad nang malaman niya na meron siyang nakalimutang bilhin. Maging si Junje ay napahinto sa paglalakad at may pagtataka itong tumingin sa kanya. Oh, bakit? May problema ba? Nakalimutan kong bumili ng patis. Kailangan bumalik tayo sa talipapa. Kung ganun, tara na. Huwag ka nang sumama. Dito ka na lang. Sandali lang naman ako eh. Hintayin mo na lang ako rito ah. Eto, sa'yo na muna tong bayong. Promise, mabilis lang ako. Mabilis na tumakbo si Shimchong pabalik sa talipapa. Pagdating sa talipapa, agad niyang binili ang isang bote ng patis at hindi siya nagtagal. Agad siyang naglakad pabalik sa pinag-iwanan niya kay Junje. Ngunit nang palapit na siya sa binata, ay napansin niya na may kausap ito. Si Betty. Napakunot noo si Shimchong. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib na para bang naiinis siya. Mas lalo pa siyang nainis nung lumapit siya sa dalawa dahil nakita niya na may paghampas pa si Betty sa braso ni Junje. Mukhang enjoy na enjoy ang babae sa pakikipag-usap. Nang makalapit na si Shimchong kay Junje, ay napatingin si Betty sa kanya at agad siya nitong tinaasan ng isang kilay. Sorry Shimchong, pero hindi kami bibili ng tuyo. Umalis ka nga rito! Hindi pinansin ni Shimchong si Betty. Bagkos ay kay Junje siya tumingin. Junje, nakabili na ako ng patis. Tara, umuwi na tayo. Nagulat si Betty at napataas ang kilay. Teka, anong ibig mong sabihing uuwi na kayo? Sa amin nakatira si Junje, Betty. Hindi ba niya nasabi sa'yo? Nanlaki ang mata ni Betty. Halatang nagulat ito sa sinabi niya. Pero hindi na siya nag-abala pang magpaliwanag. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Junje at hinila ito palayo. Sa susunod, huwag kang makikipag-usap sa bruha, ha? Bruha? Anong bruha? Basta, huwag ka nang magtanong. Napakamot si Junje sa ulo pero hindi na ito nagtanong pa. Habang si Shimchong ay nanatiling tahimik. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nainis nang makita niyang kinakausap ni Junje si Betty kanina. Kinagabihan, tahimik ang paligid at tanging ang marahang hampas ng alon sa dalampasigan ang naririnig ni Shimchong habang nakahiga siya sa tabi ni Lola Clara. Dapat ay mahimbing na ang tulog ni Shimchong pero hindi siya mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nakita niyang pakikipag-usap ni Junje kay Betty kanina. Napabuntong hininga si Shimchong at bumangon siya mula sa papag. Kailangan niyang magpahangin. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam niya. Ngunit pagbangon niya, agad niyang napansin na wala si Junje sa higaan nito. Lumabas siya ng kubo at nilibot ang tingin sa paligid. Hindi kalayuan mula sa dalampasigan, nakita niya si Junje na nakaupo sa isang nakatumbang katawan ng puno ng nyog at tahimik na nakatingin sa malawak na dagat. Nag-atubili si Shimchong saglit bago tuluyang lumapit. Nang marinig ni Junje ang kanyang mga yapak sa buhangin, ay lumingon ito. Hindi ka rin ba makatulog, Shimchong? Umupo si Shimchong sa tabi nito at tumingin din sa dagat. Naalimpungatan lang ako. Pagtingin ko, wala ka na sa higaan mo, kaya hinanap kita. Tumango si Junje pero hindi nagsalita. Muling bumagsak ang katahimikan sa pagitan nila. Saglit siyang tumingin sa mukha ng binata. Malayo ang tingin nito at tila may malalim na iniisip. Junje, bakit hindi ka makatulog? Iniisip ko kung sino ba talaga ako. Kung may naghahanap ba sa akin o kung may pamilya ba akong nag-aalala sa pagkawala ko. Sigurado ko, may naghahanap sa'yo at may pamilya ka nag-aalala sa'yo. Bakit? Gusto mo na bang umalis dito sa isla? Ay, bakit ko ba yun natanong? Siyempre, gusto mo na umalis dito para makabalik ka na sa dati mong buhay. Sa totoo lang, hindi ko alam.
Kasi hindi ko alam kung anong buhay ang meron ako o kung may buhay pa ba akong babalikan sa labas ng islang ito. Kaya may parte ng puso ko na gusto nang manatili rito. Napalingon si Shimchong kay Junje, pero hindi niya nakita ang mga mata nito dahil nakatuon pa rin ang tingin nito sa dagat. Naramdaman niya ang lungkot ng binata. May lungkot siyang naramdaman nang mapagtanto niya ang isang mapait na katotohanan. At yon ay ang katotohanang hindi magtatagal ay aalis din si Junje at baka hindi na sila muling magkita. Kahit ilang araw pa lang kasi silang magkasama ay hindi maintindihan ni Shimchong kung bakit napakagaan ang loob niya sa binata. Pagsapit ng umaga, masayang pinagsaluhan ni na Shimchong ang almusal nila na nilagang kamote at mainit na kape. Kahit mukhang mayaman si Junje ay hindi ito maarte pagdating sa pagkain na labis na ikinatutuwa ni Shimchong. Ngunit ang masaya nilang pagkukwentuhan ay naputol nang marinig nila ang matinis na boses ni Betty sa labas ng kubo. Junje! Junje! Good morning! Halos mabilaukan si Shimchong. Napalingon silang tatlo sa pintuan at laking gulat nila na makita si Betty na pumasok ng walang paalam. Nakangiti ito at may dalang basket. Merong itong suot sa ulo na matingkad na pulang bandana. Dire-diretsyong lumapit si Betty sa hapagkainan at umupo sa tabi ni Junje. Ay, ano ba ginagawa mo rito, Betty? May dala ka pang basket at pulang bandana sa ulo mo. Ay, mukha kang si Little Red Riding Hood! Whatever. Wala talagang alam sa fashion ng mga tao rito sa isla, no? Anyway, Junje, nandito ako para makasama ka sa breakfast. Huwag mo nang kainin yung kamote kasi baka kabagin ka mamaya, no? And besides, hindi bagay sa ang pagkain ng mahihirap. Itinabi ni Betty ang isang mangkok ng nilagang kamote at isa-isa nitong nilabas ang pagkain mula sa dala nitong basket. Merong dong chicken nuggets, bacon, pritong itlog at hotdog. Ayan! Ako ang nagluto ng mga yan, ha? Mahilig talaga ako magluto, Junje. Ang dami nga nagsasabi na ang swerte na mapapangasawa ko. Talaga? Marami? Magbigay ka nga ng 10 pangalan ng tao na nagsabi nun sa'yo, Betty. Kinakausap ba kita? Tumahimik ka nga dyan, Shimchong. Betty, pasensya na ha, pero okay na ako sa nilagang kamote. Ano ka ba? Ibang-iba ka sa kanila. Hindi mo kailangan kumain ng pagkain pang mahirap, no? Nagkatinginan sina Shimchong at Lola Clara. Hindi nila nagustuhan ang sinabi ni Betty, pero hindi na lang sila nagsalita. Alam mo kasi, Junje, nakausap ko si Kapitan Domingo. Wala ka raw maalala, tama? Kung gusto mo, sa bahay ka na lang tumira. Mas maayos doon, malaki, at may sarili kang kwarto. Napalunok si Shimchong. Hindi niya alam kung bakit pero kinabahan siya sa magiging sagot ni Junje. Tahimik siyang naghintay at umasa siya na tatanggihan nito ang offer na yon ni Betty. Salamat Betty pero hindi na kailangan. Maayos na ako rito. At ang totoo, mas gusto kong manatili sa bahay ng babaeng nagligtas sa akin. Saka mawalang galang na Betty ha, pero nakakaabala ka kasi sa almusal namin eh. Natawa si Lola Clara pero agad din itong tumigil nang tingnan ito ng masama ni Betty. Betty, ibig sabihin ni Junje, pwede ka nang umalis? Nagpanting ang tenga ni Betty. Padabog nitong binalik sa basket ang mga dala nitong pagkain. Ay, akala ko ba para sa amin yung mga pagkain na dala mo? Para kay Junje ang mga to, no? Dahil mas gusto niya magtiis sa kamote, kukunin ko na lang. Ay, iwanan mo na lang kahit yung bacon, sige na! No, akin lahat to! Tumayo si Betty na masama ang loob. Matapos na makuha lahat ng dala nitong pagkain at walang lingon-lingon na lumabas ng kubo. Nang wala na si Betty, ay nagkatinginan silang tatlo at saka malakas na tumawa. Samantala, hindi napigilan ni Shimchong ang lihim na saya sa kanyang dibdib. Ipinakita kasi ni Junje na wala itong interes kay Betty. At higit pa ron, mas pinili nitong manatili sa kanilang kubo kahit na mas komportable ito sa bahay ni Betty. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting nakita ni Shimchong na nasasanay na si Junje sa simpleng buhay sa isla.
Tumutulong na ito sa kanila ni Lola Clara sa pagbilad at paghango ng mga tuyo. Minsan ay sumasama rin ito kapag nagbebenta siya ng mga tuyo at wala itong reklamo kahit nabibilad ito sa init ng araw. Kapag naman isinasama ni Shimchong si Junje sa talipapa, ay nahuhuli niya ang ilang kababaihan na palihim na sumusulyap kay Junje. Alam niyang kapansin-pansin talaga ang kagwapuhan ni Junje. At sa tuwing makikita niyang may nagtatangkang lumapit o makipag-usap kay Junje, ay may kung anong kirot siyang nararamdaman sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Paminsan-minsan, nagtatanong sila kay Kapitan Domingo kung may balita na ang mga pulisa kung nasa ng pamilya ni Junje. Ngunit palagi nitong sinasabi na wala pa rin itong natatanggap na impormasyon. Bagamat dapat ay nababahala si Shimchong sa kawalan ng progreso, ay lihim siyang natutuwa dahil ibig sabihin ay mas matagal pang mananatili si Junje sa isla. Ngunit sa paglipas ng mga araw, isang katotohanang matagal nang iniiwasan ni Shimchong ang unti-unting lumilinaw sa kanya. Hindi lang siya basta nasisiyahan sa presensya ni Junje, kundi alam niya sa sarili niya na may pagtingin na siya sa binata. Aminado si Shimchong na hindi niya yun dapat maramdaman dahil sa oras na bumalik ang alaala ni Junje ay siguradong iiwan nito ang isla at babalik ito sa buhay nito na hindi siya bahagi. Isang umaga, habang tirik ang sikat ng araw, ay abala sina Shimchong at Junje sa pagbibilad ng mga isda sa labas ng kubo. Nakatutok si Shimchong sa ginagawa nang maramdaman niyang may lumapit sa kanila. Pag-angat niya ng tingin ay nakita niya si Lola Clara na may mabigat na ekspresyon sa mukha. "Bakit parang ang lungkot niyo yata, Lola?" Pahina na ng pahina ang benta natin sa tuyo, Apo. Kung ganito pa rin ang mangyayari, baka dumating ang araw na kailangan na nating mag-isip ng ibang pwedeng pagkakitaan. Napansin ko nga rin yan, Lola. Marami na kasing nagbibenta ng tuyo dito sa isla. Hindi tulad noon na halos tayo lang. Kung marami nang nagbebenta ng tuyo, dapat may iba tayong gawin. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating maging iba sa kanila, Shimchong. Ano kaya kung samahan natin ng libreng mantika kada 30 pisong tuyo? Napakunot noo si Shimchong habang iniisip ang mungkahi ni Junje. Samantala, si Lola Clara ay agad na nag-alala. Baka abunado pa tayo niyan kapag nagkataon. Hindi naman pong karamihang mantika ang ibibigay natin. Kahit yung plastic lang ng ice candy. Pero bakit mantika? Kasi piniprito naman ng tuyo, di ba? Mas magiging convenient sa mga tao kung may kasama ng mantika. Hindi na kailangan bumili pa. Sigurado ka bang may bibili dahil lang sa libreng mantika? Opo, Lola. Mahilig ang mga tao sa libre. Sa simula, akala natin lugi tayo. Pero kapag dumami na ang bumibili sa atin, mababawi rin natin ang ginastos sa mantika. Hindi agad nakasagot si Shimchong. Hindi niya maitanggi na may lohika ang sinabi ni Junje. Minsan, ang maliliit na bagay ang mas nakakaakit sa mga mamimili. Sige, gawin natin yung sinabi mo, Junje. Pero, Apo, kasi... Lola, susubukan lang po natin. Kapag hindi umubra, saka tayo mag-iisip ng bagong pagkakakitaan. Matamis na ngumiti si Junje kay Shimchong. Alam niya na masaya ang lalaki dahil sinang-ayunan niya ang sinabi nito. At dahil doon ay mas lalo tuloy humanga si Shimchong kay Junje dahil hindi lang ito basta gwapo kundi marunong din itong mag-isip pagdating sa mga ganong bagay. Sa unang araw ng kanilang bagong gimmick ay ibinuhos na ni Shimchong ang lahat ng effort niya. Ayon kay Junje ay kailangang malaman ng mga tao na may libreng mantika kapag bumili sa kanila ng tuyo. Kaya kapag naglalako si Shimchong ay sinasama na rin niya sa sigaw niya ang tungkol sa libreng mantika. Naging epektibo yon at may ilan na kumagat sa ideyang yon ni Junje. Makalipas ang 1 linggo ay dumami na ang bumibili sa kanila ng tuyo kaya hindi na kinailangan ni Shimchong na maglakad sa isla para maglako. Ang mga tao na ang nagpupunta sa kubo nila para bumili. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalo pang dumami ang bumibili kina Shimchong. May ibang hindi na bumalik sa dati nilang pinagkukunan ng tuyo dahil mas gusto ng mga ito na may kasamang libreng mantika.
Isang hapon, masayang binilang ni Shimchong ang napagbentahan nila para sa araw na yon. Nasa tabi niya si Junje habang nagre-repack ng mantika na nilalagay nito sa plastic ng ice candy. Alam mo, Junje, ang galing mong mag-isip ng diskarte sa pagbibenta. Nabawi na natin yung ginastos natin sa mga libreng mantika. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Mahilig ang mga tao sa libre. Siguro negosyante ka talaga. Ang talas ng utak mo pagdating sa bintahan eh. Napangiti si Junje at bahagyang napakamot sa ulo. Ewan, hindi ko alam. Siguro nga. Sa sagot na yun ni Junje ay biglang naalala ni Shimchong na wala pa rin palang naaalala si Junje tungkol sa nakaraan nito. Pero kahit ganon, isa lang ang sigurado niya. Malaking tulong si Junje sa kanila. At bukod doon ay mas lalo pang lumalaki ang puwang ni Junje sa kanyang buhay at sa kanyang puso. Isang umaga, abala si Shimchong sa mga bumibili ng tuyo sa harap ng kanilang kubo. Patuloy pa rin ang maganda at mataas na benta nila. Kaya kahit pagod siya sa araw-araw ay masaya siya. Ngunit nagulat siya nang makita si Betty sa harapan niya. Betty? Anong ginagawa mo rito? Bibili ka ba ng tuyo? Ew! Of course not, no? Shimchong, nasa si Junje? Nasa likod, nag-iigib. Sakto namang lumabas si Junje mula sa likuran ng bahay na may dalang timba ng tubig. Ano ba, Shimchong? Bisita niyo si Junje tapos pinag-iigib niyo pa? Ginusto niya yun. Junje, halika muna rito! May sasabihin ako sa'yo! Lumingon si Junje at binaba ang timba. Lumapit ito kina Shimchong. Oh, ano sasabihin mo, Betty? Birthday ko na kasi sa Sabado. May beach party sa harap ng bahay namin eh. Ini-invite kita. Pumunta ka ha? Hindi pwedeng hindi kasi magtatampo ako sa'yo. Napakamot sa batok si Junje at tumingin kay Shimchong. Ano, gusto mo bang pumunta, Shimchong? Ikaw lang ang ini-invite ko. Hindi siya kasama. Kung hindi kasama si Shimchong, hindi ako pupunta. Pasensya na, Betty. Sige na nga. Basta, pupunta ka ha? Muling tumingin si Junje kay Shimchong. Ano, Shimchong, sasamahan mo ba ako? Kung hindi ka pupunta, hindi rin ako pupunta. Kung gusto mong pumunta, sasamahan kita. Pahinga naman natin sa Sabado at wala tayong gagawin. Halatang hindi natuwa si Betty. Pero pinilit nitong ngumiti. Yay! I'll expect you ha. See you on Saturday Bye, Junje! Kumindat si Betty kay Junje bago ito umalis. Nang tuluyang mawala si Betty sa paningin nila, ay muling hinarap ni Shimchong si Junje. Gusto mo ba talagang pumunta sa party niya? Ayaw ko nga sana, pero naawa lang ako sa kanya. Di ba tumanggi na ako nung nagdala siya ng almusal sa atin noon? Sa bagay, kahit naman ganun si Betty, nasasaktan din yon. Pero salamat sa sinabi mong hindi ka pupunta kung hindi ako sasama ha. Hindi ko kasi kayang pumunta nang wala ka. Ang gusto ko, Shimchong, palagi kitang kasama. Dahil sa sinabi nito, biglang uminit ang pisngi ni Shimchong. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang kinilig. Inilayo niya ang mukha niya kay Junje dahil ayaw niyang makita ang napakalaking ngiti sa mga labi niya. Dumating na ang araw ng Sabado. Ang araw kung kailan magtutungo sina Shimchong at Junje sa party ni Betty. Nakatayo si Shimchong sa harap ng salamin habang inaayos ang kanyang buhok, ngunit hindi niya alam kung paano. Suot na niya ang kanyang simpleng summer dress, isang puting bestida na may manipis na strap na talagang bumagay sa kulay ng kanyang balat. Pero hindi pa rin siya mapakali sa buhok niya. Napabuntong hininga si Shimchong hanggang sa pumasok si Lola Clara. Oy, Shimchong, kanina pa naghihintay si Junja sa'yo sa labas. Hindi ka pa rin ba tapos dyan? Lola, hindi ko po kasi alam kung paano ko iaayos ang buhok ko eh. Lumapit si Lola Clara sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang balikat. Nakangiti ito habang tinitingnan siya sa salamin.
Apo, ang ganda-ganda mo na. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Kahit ano pa ang ayos ng buhok mo, maganda ka pa rin. Hindi ko naman po balak magpaganda, Lola. Aba, hindi naman ikaw ang may kaarawan. Pero parang gusto mong maging napakaganda ngayong araw na ito. Hindi po yan totoo, Lola. Gusto ko lang pong maging presentable sa party ni Betty dahil siguradong mayayamang mga tao ang magpupunta ron. Ay, Apo, umamin ka nga sa akin. Nagpapaganda ka ba para kay Junje? Napalingon si Shimchong kay Lola Clara at nanlaki ang kanyang mga mata. Lola naman, ano ba sinasabi niyo? Mamaya marinig kayo ni Junje, nakakahiya. Baka kung anong isipin ng tao. Apo, kilala kita. Mula pagkabata mo, alam kong kapag may isang bagay kang gustong-gusto, hindi mo kailangan magtago sa akin. Basta tandaan mo, kung ano man yung nararamdaman mo, sundin mo lang. Wala namang masama. Basta wala kang tinatapakan na tao. Bago pa siya makasagot, marahang inayos ni Lola Clara ang ilang hibla ng kanyang buhok at tinapik ang balikat niya. Apo, halika na. Baka mainip na si Junje. Hayaan mo na lang na nakalugay ang buhok mo. Biglang naalala ni Shimchong na naghihintay nga pala si Junje sa labas ng kubo. Lumabas siya na may kaba sa dibdib. Nang makita siya ni Junje, ay agad itong natigilan. Yun kasi ang unang beses na nakita siya ni Junje na nakasuot ng summer dress. Nang lumapit ito kay Junje ay napakurap ito na para bang nagising ito mula sa napakagandang panaginip. Ang ganda-ganda mo, Shimchong. Napalunok si Shimchong. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isagot. Para bang nag-init ang kanyang pisngi sa papuri ng binata. Bulero, ang mabuti pa, magpunta na tayo sa party para makauwi din tayo kaagad. Ngumiti si Junje. Matapos yon ay magkasama na silang naglakad papunta sa party ni Betty. Walang kaalam-alam si Junje na halos mahimatay na si Shimchong dahil sa sinabi nito na maganda siya. Hindi naman dahil sa walang nagsasabi na maganda siya, dahil ang totoo ay marami nang nakapagsabi sa kanya ng ganon. Pero iba pa rin talaga kapag nanggaling ang ganong papuri sa lalaking iniibig niya. Pagdating ni na Shimchong at Junje sa beach party ni Betty ay agad nilang naramdaman ang masiglang ambience ng lugar. Maraming tao ang naroon na nagkakasiyahan habang pumapailan lang ang masayang tugtugin. Hindi nagtagal ay lumapit si Betty sa kanila. Nakasuot ito ng pulang two-piece swimsuit na nagpalitaw lalo ng makinis at maputi nitong balat. Junje! Mabuti naman at nakarating ka! Kanina pa kita hinihintay eh! Niyakap ni Betty si Junje na mahigpit. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin si Shimchong na para bang wala siya ron. Halika! Ipapakilala kita sa iba kong friends! Dali! Walang nagawa si Junje nang bigla itong hinila ni Betty papunta sa grupo ng mga bisita nito. Naiwan si Shimchong sa kinatatayuan niya. Sinundan niya ng tingin si Junje na mahigpit na hawak ni Betty sa braso na tila ba pagmamay-ari nito ang binata. Napasimangot si Shimchong. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Naunahan pa siya ni Betty na mayakap si Junje. Ngunit dahil kaarawan nito, pinilit niyang palagpasin na lang yon. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa isang bakanting upuan sa gilid at lumayo sa ingay ng karamihan. Mula roon, pinanood niya si Junje pero kapansin-pansing panay ang lingon ng binata na para bang may hinahanap. Nagtagpo ang tingin nila. Agad siyang tumango kay Junje upang iparating dito na ayos lang siya kahit hindi naman talaga. Ilang minuto ang lumipas bago bumalik si Junje kay Shimchong. Umupo ito sa tabi niya. Pasensya ka na ha, wala na akong nagawa nung hilahin ako ni Betty. Ayos lang, kaarawan naman niya eh. Matapos yon ay sabay silang pumunta sa buffet table para kumuha ng pagkain. Umupo sila sa isang mesa sa gilid at tahimik na kumakain habang pinagmamasdan ng kasiyahan sa paligid. Pero hindi nagtagal, isang sigaw ang bumalot sa paligid.
Napalingon sila sa dagat kung saan nakita nila si Betty na nalulunod habang unti-unting nilalamon ng mga alon. May ilan na tumatakbo palapit sa pampang, pero walang may lakas ng loob na sagipin si Betty. Agad na tumayo si Junje at walang pag-aalinlangang tumakbo patungo sa dagat at agad na lumusong sa tubig. Malalakas ang hampas ng alon, ngunit buong puwersang naglangoy si Junje hanggang sa maabot nito si Betty. Hinila ni Junje si Betty pabalik sa pampang. Pagkababa ng katawan ni Betty sa buhangin, lumuhod si Junje sa tabi nito at agad na tsinek ang paghinga nito. Wala siyang malay! Agad na nagsagawa ng CPR si Junje. Pinisil nito ang ilong ni Betty at inilapat ang labi sa labi ng babae upang bigyan ito ng hangin. Ngunit biglang bumukas ang mga mata ni Betty. Bago pa makalayo si Junje, biglang hinawakan ni Betty ang kanyang mukha at tuluyang hinalikan ito sa harap ng lahat. Mabilis na tumayo si Junje na nagulat sa ginawa ni Betty. "It's a prank, Junje! Ang lambot pala ng lips mo. Pwedeng isa pa?" Nagtilian ng ibang bisita at may mga kilig na kilig pa. Si Shimchong naman ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang kilig na kanina'y naramdaman niya ay napalitan ng matinding sakit at selos. Hindi na kinaya ni Shimchong at agad siyang naglakad palayo habang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya alam kung may nakapansin sa pag-alis niya, pero wala na siyang pakialam. Mabilis na naglakad si Shimchong palayo sa party ni Betty. Hindi nagawang tuyuin ng malakas na hangin ang mga luhang walang tigil na naglalandas sa magkabila niyang pisngi. Maya-maya ay narinig niya ang pagtawag ni Junje sa likuran niya. Ngunit hindi siya lumingon. Pinagpatuloy niya ang paglalakad. Hanggang sa isang mainit na kamay ang mahigpit na humawak sa kanyang braso. Dahilan para mapahinto siya. Pinunasan muna ni Shimchong ang mga luha niya bago siya lumingon kay Junje. Bakit ka biglang umalis? Hindi sumagot si Shimchong dahil alam niya na sasabog na ang dibdib niya sa labis na selos. Shimchong, nagsiselos ka ba? At sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Shimchong ang muling pag-agos ng kanyang luha. "Oo, Junje, nagsiselos ako dahil mahal na kita. Pero alam kong hindi dapat. Wala kang alaala at baka sa labas ng islang ito, may ibang tao naghihintay sa'yo. Baka may asawa ka o nobya ka." Nakita ni Shimchong ang pagdadalawang isip sa mga mata ni Junje. Ngunit imbis na umatras ito, ay mas lalo pa itong lumapit. Hinawakan nito ang magkabilang kamay niya. Tama bang narinig ko? Mahal mo rin ako? Ren? Anong ibig mong sabihin? Shimchong, mahal din kita. Hindi ko alam kung kailan ko ito naramdaman pero masaya ako kapag kasama kita. Natatakot lang akong aminin sa'yo dahil baka isipin mo na sinasamantala ko ang pagtulong niyo sa akin. Pero, Junior... Wala na akong pakialam sa nakaraan ko o sa buhay ko sa labas ng islang ito. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kasalukuyan. Ikaw, Shimchong. Pero, natatakot ako. Hinaplos ni Junje ang kanyang mukha at pinunasan nito ang kanyang luha gamit ang hinlalaki. Pangako, kahit bumalik ang alaala ko, hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. At bago pa makasagot si Shimchong, ay mahigpit siyang niyakap ni Junje na waring nais nitong iparamdam ang katotohanang wala siyang dapat ikatakot, na anuman ang mangyari ay siyang pipiliin nito. Sa yakap na yon, kahit paano ay nabawasan ang bigat sa dibdib na meron si Shimchong. Mabilis na kumalat sa buong isla ang balitang magkasintahan na sina Shimchong at Junje. Sa maliit na komunidad na yon, hindi maiiwasang pag-usapan sila ng mga tao. May mga natuwa para sa kanila, may mga nainggit, at may iilan ding nagtaka kung paano nauwi sa pagmamahalan ng lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang tiyak ni na Shimchong at Junje. Yon ay suportado sila ni Lola Clara na palaging may ngiti sa tuwing makikita silang magkasama. Sa unang pagkakataon, hindi na naisip ni Shimchong ang kinabukasan o ang pwedeng mangyari.
Natutunan niya kay Junje ang halaga ng kasalukuyan at ang pagpapahalaga sa bawat sandali na magkasama sila. Sa bawat araw na lumipas, mas lalo niyang naramdaman ang tunay na saya na para bang wala ng ibang mundo sa labas ng isla. Sa simpleng mga bagay, sa paglalakad sa tabing dagat, pagtawa sa ilalim ng araw at tahimik na pagsasalo sa mga pagkain ay natagpuan niya ang isang kaligayahang hindi niya inakalang mararanasan niya. Isang umaga, naglalakad sina Shimchong at Junje sa tabing dagat para magpaaraw. Ramdam ni Shimchong ang init ng kamay ni Junje habang magkahawak silang naglalakad sa malambot na buhangin. Ang mahinang hampas ng alon sa baybayin ay tila musika sa kanyang pandinig habang ang hangin ay banayad na humahaplos sa kanyang pisngi. Napakasaya ng kanyang puso, parang panaginip pa rin ang lahat. Hindi niya akalain na ang lalaking natagpuan niyang walang malay sa dalampasigan noon ay magiging unang nobyo niya. Lumingon siya kay Junje at ngumiti ito. Dama niya ang tunay na kaligayahan sa bawat sandaling magkasama sila. Ngunit biglang may humarang sa kanilang harapan. Si Betty. Junje, may kailangan kang malaman. Mabilis na napawi ang ngiti ni Junje. Bumuntong hininga ito at halatang inis sa pagdating ni Betty. Kung ano man yan, Betty, wag ngayon. Wag mong sirain ang napakagandang araw namin ni Shimchong. Narinig mo ba ang sinabi ni Junje, Betty? Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Humigpit ang hawak ni Shimchong sa kamay ni Junje pero hindi siya nagsalita. Alam ko na kung sino ka, Junje. Anong pinagsasasabi mo? Junje Lee. Ikaw si Junje Lee na isang billionaire, CEO ng Aurum Enterprises, isang multinational luxury real estate company. Ikaw yon! Napakurap si Shimchong. Parang may bumagsak na mabigat sa kanyang dibdib. Betty, tama na. Alam mo bang nagpaimbestiga ako? Lahat ng impormasyon tungkol sa kanya nalaman ko. Ikaw si Junje. Wala ka talagang maalala? Wala ka natatandaan na babae na ang pangalan ay Erica Rodriguez? Napansin ni Shimchong na biglang naniga si Junje. Parang may kung anong kumislot sa isip nito. Napahawak ito sa ulo at napangiwi sa sakit. Bigla itong napapikit at bumagsak sa buhanginan. Sa isang iglap ay nawala ng malay si Junje. Junje! Nataranta si Shimchong. Lumuhod siya sa tabi ni Junje at marahang niyugyug ito. Junje! Junje, gumising ka! OMG! Naku, hindi ko sinasadya ah! Hindi na pinansin ni Shimchong si Betty. Ang mas mahalaga sa kanya ng sandaling yon ay ang lalaking minamahal niya na walang malay sa kanyang harapan. Mabilis na kumilos si Shimchong upang madala si Junje sa ospital sa bayan. Kinailangan niya sumakay ng bangka at habang binabaybay nila ang dagat ay hindi mapigilan ni Shimchong ang pag-aalala habang yakap-yakap niya ang walang malay na si Junje. Pagdating sa ospital, agad na inasikaso ng mga doktor si Junje. Naiwan si Shimchong sa labas ng emergency room. Ilang minuto siyang naghintay hanggang sa lumabas na ang isang doktor para sabihin sa kanya na gising na si Junje at hinahanap siya. Nagmamadaling pumasok si Shimchong sa emergency room at nakita niya si Junje na nakahiga sa isang hospital bed. Mabilis niya itong nilapitan at hinawakan sa isang kamay. Junje, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos na ako. Naalala ko na ang lahat, Shimchong. Nang lamig at natigilan si Shimchong. Lahat ng sinabi ni Betty. Lahat ng yun ay totoo. Ako si Junje Lee, CEO ng Aurum Enterprises. Gumuho ang mundo ni Shimchong sa narinig. Hindi lang basta mayaman si Junje, kundi isang bilyonaryo. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang katotohanan yon nang mapagtanto niya kung gaano kalaki ang kaibahan ng mundo nila. Sinabi ng doktor na minsan, kapag may matinding emotional trigger, maaaring bumalik ang memorya ng isang taong may amnesia. Yun ang nangyari kanina kaya sumakit ang ulo ko at nawalan ako ng malay. Bumigat ang pakiramdam ni Shimchong. Tila napansin naman ni Junje ang nararamdamang pagkabahala ni Shimchong. Alam ko kung anong iniisip mo. Wala akong pakialam kung sino ako noon at kung gaano ako kayaman o kung anong buhay ang iniwan ko sa labas ng islang ito.
Ang mahalaga lang sa akin ay ikaw, Shimchong. Pero Junje, magkaiba ang mundo natin. Wala akong pakialam. Ikaw pa rin ang mahal ko at ang gusto kong makasama. Mahal na mahal kita, Shimchong. Hindi makapaniwala si Shimchong na kahit bumalik na ang alaala ni Junje ay mahal pa rin siya nito. Nangilid ang luha niya, ngunit hindi niya alam kung dahil ba sa labis na kasiyahan o sa pangamba na baka isang araw ay magbago rin ang isip ni Junje sa nararamdaman nito para sa kanya. Matapos makalabas ng ospital si Junje ay nagsabi ito kay Shimchong na kailangan nitong bumalik sa syudad upang alamin ang kalagayan ng kumpanya nito. Nangako ito na 1 linggo lang itong mawawala at agad itong babalik. Kahit may takot sa puso ni Shimchong, pinili niyang maniwala sa pangakong yon ni Junje. Nang umalis si Junje sa isla, ay pinanghawakan ni Shimchong ang sinabi nito na babalikan siya nito. Sa paglipas ng mga araw, naging mahirap ang bawat umaga kay Shimchong. Tuwing maririnig niya ang ingay ng mga dumarating na bangka, ay palagi niyang inaasam na sakay noon si Junje pero palagi siyang bigo. Hanggang sa lumipas na ang 1 linggo, hanggang sa naging 1 buwan na, pero hindi pa rin bumabalik si Junje. Sa pagkakataon na yon ay unti-unting gumuho ang pag-asa ni Shimchong na babalik pa si Junje. Sumisiksik sa isip niya na ang posibilidad na baka napagtanto nitong hindi talaga siya nito mahal at ang ideyang yon ang tuluyang dumurog sa puso niya. Isang umaga, abala sina Shimchong at Lola Clara sa pagbibilad ng mga isdang kahuhuli pa lamang kanina madaling araw. Ngunit ang kapayapaan ng umagang yon ay biglang nabulabog nang dumating si Betty na may nakakalokong ngiti sa labi. Shimchong, alam kong malungkot ka ha? Hindi pa rin bumabalik si Junje, di ba? Betty, kung nandito ka para manira ng araw, pwede umalis ka na lang? Huwag ka na magpanggap. Halata naman sa mukha mo na natatakot ka kasi hindi pa bumabalik ang Prince Charming mo. Bakit ka pa kasi umaasa? Hindi na yung babalik. Sigurado akong nagpakasal na siya sa iba. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi si Betty at mabilis na kinuha ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Inilapit yon kay Shimchong at pinakita ang isang article. Malinaw ang headline sa article na yon. Aurum Enterprises CEO Junje Lee engaged to Erica Rodriguez. May larawan pang kasama ang article. Naroon si Junje na katabi ang isang napakagandang babae. Parehong nakangiti ang dalawa habang pinapakita ang isang mamahaling singsing. Napatitig si Shimchong sa screen. Parang biglang huminto ang kanyang mundo. O yan, kitang-kita mo na ha? Ano pa bang aasahan mo? Hindi mo naman siya ka-level kaya hindi nakakapagtaka na pinaglaruan ka lang niya. Hindi totoo yan. Ayan na nga sa harap mo Ayaw mo pang maniwala? Pustahan tayo. Habang umiiyak ka rito, busy siya sa paghahanda sa kasal nila o baka nga kasal na sila at nag-honeymoon na. Hindi na nakapagpigil si Lola Clara. Kinuha nito ang isang tuyo at ibinato ng malakas kay Betty. Yak! Tuyo! Ay, walang yakang matanda ka! Hoy! Bruha kang bata ka! Umalis ka rito! Wala ka nang ibang ginawa kundi ang magulo! Ang lungkot-lungkot siguro ng buhay mo kaya gusto mo lang ng lahat ng tao sa paligid mo malungkot kagaya mo! Isa pang tuyo ang lumipad patungo kay Betty at tumama yun sa mukha nito. Wala nang nagawa si Betty kundi ang tumakbo palayo habang tumitili. Dapat ang babae nyo nang binibilad sa araw Mukhang kulang sa bitamina ang utak! Pero Lola, mukhang totoo nga ang sinasabi niya. Baka nga nagpakasal na si Junje sa syudad kaya hindi na siya bumalik dito. Ang tanga-tanga ko para umasa. Tuluyan nang napaiyak si Shimchong kaya mahigpit siyang niyakap ni Lola Clara. Ramdam niya ang init ng yakap ng matanda. Pero kahit yun ay hindi kayang mapawi ang sakit na nararamdaman niya. Ngunit biglang naputol ang kanyang pagluha nang marinig niya ang isang pamilyar na tinig. Kung magpapakasal man ako, ikaw ang pakakasalan ko, Shimchong. Natigilan si Shimchong at dahan-dahang napalingon. Nakita nila si Junje na nakatayo ilang hakbang mula sa kanila.
Bakas sa mukha nito ang labis na pangungulila sa kanya. Lumapit si Junje at tinangkang yakapin si Shimchong, pero mabilis niya itong tinulak palayo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikakasal ka na pala nung bumalik ang alaala mo? Alam ko na ang lahat, Junje. Pinakita sa akin ni Beteng isang article. Engaged ka na kay Erica. Totoo ang article na yon. Pero sigurado ako na luma na ang article na ipinakita sa'yo ni Betty. Bago pa ako maaksidente at mapunta sa islang ito, nakipaghiwalay na sa akin si Erica. Ang sabi niya ay hindi pa siya handa, pero nang bumalik ako sa syudad, nalaman kong kasal na pala siya sa iba. Parte na lang siya ng nakaraan ko, Shimchong. Ikaw na ang kasalukuyan ko. Glit na natahimik si Shimchong. Nais niyang maniwala, pero may isa pang bumabagabag sa kanya. Kung hindi ka nagpakasal, bakit ang tagal mong bumalik? Pagbalik ko sa syudad, nalaman kong may nawalang malaking halaga ng pera sa kumpanya. Kinailangan ko lang ayusin ang lahat bago ako bumalik. Hindi ko inasahan ang problemang yun kaya hindi ako kagad nakabalik. Gusto ko lang naman siguruhin na wala akong ibang iisipin kapag bumalik na ako rito. Dahil ikaw lang ang gusto kong isipin, Shimchong. Tahimik na nakatingin si Shimchong kay Junje. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang katotohanan sa bawat salitang sinabi nito. Biglang lumuhod si Junje sa harapan ni Shimchong at hinugot nito mula sa bulsa ang isang maliit na kahon at binuksan yon. Sa loob ay may isang napakagandang diamond ring. Shimchong, will you marry me? Nanlaki ang mga mata ni Shimchong. Hindi siya makapaniwala. Muling umagos ang luha sa kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na yun dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kasiyahan. Naghintay si Junje ng sagot, pero nanatiling walang imik si Shimchong dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Shimchong, medyo masakit na yung mga tuhod ko eh. Baka pwedeng sumagot ka na? Oo, Junje. Magpapakasal ako sa'yo. Nagliwanag sa kasiyahan ng gwapong mukha ni Junje. Mabilis nitong sinuot ang singsing sa daliri ni Shimchong. Agad itong tumayo at hinila siya nito palapit. Mahigpit na niyakap ni Junje si Shimchong at ginawaran siya nito ng mabilis ngunit matamis na halik sa labi. Muli silang nagyakap na para bang ayaw na nilang maghiwalay. Ay naku, salamat Diyos ko. Akala ko hindi na kayo magkakaayos. Kasalan na ito. Napangiti si Shimchong at tumingin kay Junje. Mahal na mahal kita, Junje. Mahal na mahal din kita, Shimchong. At sa ilalim ng araw na nagsisimula ng tumaas sa langit, ay naramdaman ni Shimchong na yun na ang simula ng mas masasaya nilang araw ni Junje habang gumagawa sila ng mga alaala na habang buhay nilang dadalhin sa kanilang mga puso. Makalipas ang ilang buwan ay naganap ang pinakahihintay na kasal ni na Junje at Shimchong. Sa ilalim ng bughaw na langit at sa tabi ng payapang dagat ay naganap ang pag-iisang dibdib nilang dalawa. Ang buong isla ay naging saksi sa espesyal na araw na yon. Mula sa mga mangingisda hanggang kay Lola Clara na hindi maitago ang luha ng kasiyahan. Sa harap ng mga taong naging bahagi ng kanilang kwento, ay nangako silang mamahalin ang isa't isa habang buhay at hindi na kailanman maghihiwalay. Matapos ang seremonya, nagsaya ang buong isla. May sayawan, tawanan, at masaganang salo-salo sa ilalim ng kumikislap na mga bituin. Habang magkahawak sina Junje at Shimchong, ay humarap sila sa malawak na karagatan. Ang dagat na yon ay minsang pumagitna sa magkaiba nilang mundo. Ngunit ng sandaling yon ay naging saksi ang dagat na yon sa kanilang pagmamahalan at kung paano yun nabuo. Alam ni na Shimchong at Junje na sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaanan ay yun ang nagdala sa kanila para sa isang wagas na pag-ibig na kailanman ay hindi magwawakas. Wakas.